Good day mga kangod. This is yours truly again, Sir Ngod Motovlog at nagtatampok ng another video na naman po dito sa Bayan ng Indang Part 2. Ngayon po ay tapos na tayo sa bayan, papunta na tayo sa mga barangay ng Indang, Cavite. So far, dadaanan natin ng isang cockpit. Kaya hinintuan ko para at least may mga landmark kayo kung sakaling magagawi kayo rito. Then, ang pinaka-main na gagawin natin ngayon siguro ay ang daanan yung mga resort na makikita natin dito sa along the way bago tayo pumunta ng Alfonso Cavite. Kasi ito na may way papuntang Alfonso Cavite rin naman. Kaya lahat ng madadaan nating resort na yon, nasasabi ko, di pupukosan din natin, titingnan natin yung kahit buka na lang, di na tayo papasok. So tara guys, samahan nyo ako. Baybayin natin ang magandang kalsada dito sa Indang, Cavite. Let's go! Hi guys, I'm back! Ayan po, huminto na po ko ngayon dito kasi may nakita akong isang falls. Ang pangalan niya ay Saint Anthony. Usually, may kita natin, di ka? Ang daming tulay na madadaanan dito sa lugar ng Indang. Kasi yan po yung yung mga dinadaanan ng tubig na nangagaling sa mga falls. Kaya karamihan sa kanila dito talaga fresh water ang common dito sa bayan ng Indang. Kaya ang daming resort, falls, mga hidden spring kasi nga kita mo naman talagang clean and green ang lugar nila. Kaya dayuhin sila ng mga nag gustong maligo lalo na pag summer. Kaya guys, medyo pabiyahe pa tayo kaya tuloy natin ang ating pag-ride. Watch me again. Let's go!
Hello guys! Andito na naman po ako. May nadaanan akong isang kilometer post na nakasad doon. 6 kilometer from here to there sa Alfonso. Ibig sabihin, 6 kilometer ang layo natin at marating natin ang bayan ng Alfonso. So, mga ilang poles pa kaya ang madadaanan natin dito sa lugar na ito, na sabi dito sa way na to, meron daw mga poles na may kita sa kaliwat kanan. Kaya yan ang babagtasin natin. Pero nakadaan na rin naman ako dito usually. Medyo nire-refresh ko lang din naman para makita ko ulit. Kasi ngayon, focus ay para mag-video. Kaya makikita natin kung anong mga name ang madadaan natin ngayon. Itong isa. Natural spring. Yan, katulad yan. Sabi ko kanina, mga spring siya. Villanerisa natural spring. So, sabi kasi, talagang sa mga pools ang galing ang tubig nila. Kaya malamig sigurado dito. Katulad yung napunta ko na resort nung nakarang tinampo ko na video. Hidden spring din po siya. Pero dahil nga pinaganda at dinevelop, may mga investor na nag-create. Kaya nagiging tourist spot tuloy ang lugar na to. Which is maganda yon para sa income ng bayan ng Indang. At hindi lang siya pass-by ng mga bayahero. Talagang iniintuan siya. Ito yon, yan. Hindi yung tinakal natin ng mga nakarang video natin, ang Villa Colmenar Resort. Yan. Dito, idudungaw lang tayo. Hindi na tayo papasok kasi tayo nagmamadali papuntang Alfonso. Kaya lahat ng spring na madadaan natin na itong resort ay iikutan lang natin. Hindi na tayo papasok kasi baka hapuli naman ako sa pagbabiyahe ko. Mahirap pagbiyahe ng hapon na at matraffic. Grabe. Ito, paglabas ng Villa Colmenar, may isa pa pala rito na bungaran. Yan ay Rio Villa Rio ang pangalan. Pasok tayo nito pagya. Yan, Villa Rio nga. Di ka? Napaka-tagang kita mo taga na Rio Villanuevo, pala ang pangalan. Tingnan mo taga mga malapores ang ano niya. Pores ang design niya ng kanyang pagka resort na nakita ko na rin yan dati. Di kaya yung tinampok natin yung mga una nagbe-beach tayo. Yan. Kasi ito libre naman yata pumasok. Libre sa pumasok kapag huwag ka lang maligo. Pag naligo siyempre may bayad. Ito po, diretso tayo, papunta po tayo kasi may mga resort pa rin po daw dito. Kaya titingnan natin. Bayayin natin ang lugar na ito para kung kayo pupunta rito, alam niyo na yung mga way, alam niyo na yung mga pupuntahan yung mga lugar na mga resort. Diga, may idea na kayo, mamimili na lang taga kayo dahil kaliwat kanan pala ang resort dito sa lugar na ito. Ito yung isa. Itong entrance niya. Ang Villa Pulido yata ito. Yan, papasok yan sa loob. Kasi nga, kaya nga sasabi sa inyo, maraming tulay ang Indang dahil nga karamihan sa place sila, mga hidden spring, daanan ng mga tubig yan. Kaya ito pa isa, di ba? Halos talon-talon lang eh. Pag na-develop talaga yung lugar, siguro yung iba kasi na-develop kaya maganda yung pasokan nila. Yung iba naman, siyempre, hindi pa ganun ka-establish. Siguro kung may mga good investor na gagawa nito, talagang mapapaganda yan. Meron tayong madadaanan na tulay. Kasi yun nga yung mga passage ng mga water na nanggagaling sa mga falls. Kaya siguro kung magbibilang ka tulay dito, simula nung galing tayo ng Teresa, madami na talaga. Ito pa isa. Hindi ko mabasa yung pangalan nun. Ito ay ang resort ng Diga. Ayan pa, resort. Hindi na tayo papasok Alta Rios. Hindi na lang po tayo papasok kasi nga tayo papunta pa ng Alfonso at yun ay i-cover ko after nitong video ko na ito. Kaya yun sa mga video na pinakita ko sa mga resort na nadaanan natin, kung gusto nyo pong mag-inquire, may kita nyo lang sila sa mga platform nila sa social media. Check nyo po ang kanilang mga website. Siguro may makakuha kayong mga contact details doon at napaka-easy ways para galapin sila. Ayan, may nakita na naman po akong isang kilometer post. K63A4. Ibig sabihin, from here to Alfonso, 4 kilometer na ang layo natin. Then, mula 0 point na Luneta,